Batala sa harap ng pinigting na hakbang kontra African Swine Fever, bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF, malaki ang ibinaba. Sa harap niyan, commercial rollout ng bakuna kontra ASF target na sa susunod na buwan. Nagbabalik si Vel Custodio sa sentro ng balita. Bumababa na ang kaso ng African Swine Fever sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Mula sa 66 na barangay na may aktibong kaso ng ASF as of February, 39 na barangay na lang ang may active cases as of March 14. Karamihan ng kaso ay concentrated sa Bohol, habang na-depopulate at na-quarantine na ang naitalang kaso ng ASF sa Santa Maria, Laguna. Bukod dito, wala ng aktibong kaso ng ASF sa Region 4A. Of course, yung active participation natin, yung ng mga lahat ng stakeholders, pati yung improved biosecurity. And of course, yung pagkaroon na rin ng bakuna. Isa rin ang dry season sa dahilan ng mababang kaso ng ASF. Halos 28,000 doses na ng bakuna kontra ASF ang nagamit mula sa 160,000 total number of doses ng controlled use ng ASF vaccines. Hinihintay na lang ang submission ng Bureau of Animal Industry para masimulan na ang commercial rollout ng bakuna kontra ASF sa Abril. Based on the initial report na pinadala nila, effective siya yung bakuna. Result nung completed and ongoing na pagpapabakuna ng mga baboy. Yun ay specific na instruction ni Secretary to the Bureau na he's hoping na within April magkaroon na commercial approval. Inaasahan naman na makaka-recover na ang hog industry kapag nagsimula na ang commercial rollout na nasabing bakuna. Base sa projection na nag-meeting kami with the pork producers, they are expecting within the year makaka-recover ng malaki, substantially, yung hog industry in terms of population. Bago pa sumapit ang third quarter ng taon, inaasahang marami na ang mababakunahan kontra ASF para maiwasan ang pagtaas ng kaso sa tag-ulan. Dahil inaasahang tataas ang production ng baboy kapag nabakunahan na kontra ASF, posibleng mas mababa na ang presyo ng karneng baboy sa merkado. Samantala, tumaas na ang compliance level sa maximum suggested retail price sa karneng baboy. Mula 6% compliance sa unang linggo ng pagpapatupad ng pork MSRP. Ngayon, tumaas na ng 25% ang compliance level. Magkakaroon naman ng review ang DA kasama ang stakeholders isang buwan matapos sa implementasyon nito. Samantala, patuloy pa rin ang pagpoproseso ng DA ng bakuna kontra bird flu o avian influenza dahil wala ng active cases sa bansa.